Isang kilalang pagkaing Pinoy na may kakaibang bukod tanging langhap sarap. Kapag matikman nyo, siguradong babalik-balikan. Itong dish natin ngayon ay hindi nawawala kapag meron celebrations tulad ng piyesta. Ako po si Sean Breeze at welcome kayo sa aking cooking channel. Ngayon nga pong araw na to, ang recipe natin ay dinuguan. Ito ang ating mga sangkap. So kung ready na kayo, let's cook it. Una, lagyan muna natin ng kalamansi at asin yung pork belly. Yung pork belly, hiniwa ko lang ng maliliit, pero depende ito sa inyong choice of cut. At haluin para mag-mix yung ating mga ingredients. At iset aside muna natin ito. Ngayon naman, magpainit na tayo ng mantika sa pan. At kapag mainit na yung mantika, igigisa ko lang yung ating mga ricado. Ang ginawa ko lang dito sa bawang, hiniwa ko ng maliliit. Gayon din yung sibuyas, hiniwa ko rin ng maliliit. At dito, wala tayong preference na kulay ng sibuyas. White or red, pwede po. At kapag medyo malambot na at nag-golden brown na yung ating mga ricado, ilagay na natin yung pork belly. I-mix nyo lang to ng maayos at pakuluan, pero hindi tayo maglalagay ng tubig. Takpan nyo lang hanggang lumambot yung karne. Kaya hayaan lang natin hanggang lumabas yung sarili niyang juice. And make it sure, lagi tayong nasa low to medium heat. After 20 minutes, kapag malambot na yung karne, pwede na natin ilagay yung dugo. So ngayon naman, ilalagay na natin yung pork blood. I-mix lang natin ito para hindi mamuo yung dugo. So ngayon naman, kapag luto na yung dugo, ilagay na natin yung coconut milk. At gayon din, same procedure, i-mix ulit ito hanggang maluto para maghalo-halo yung ating mga mixture. Sa traditional recipe, ang combination ng dinuguan ay puto. Pero kung ako ang tatanungin nyo, mas masarap to sa bagong saing na kanin. Talaga naman kasi mapapatakam ka at hindi kontento kapag walang kanin. Ayan, medyo maganda na yung consistency ng ating dinuguan. Ngayon naman, ilagay na natin yung bay leaves. 4 yung nilagay ko. Ang paggamit ng daon laurel sa dinuguan ay nakakatulong para ma-neutralize yung lansa. Pagkatapos, ito naman yung sukang puti. At hayaan lang natin itong kumulo. Ngayon naman maglagay tayo ng brown sugar. At maya maya ready na to. Para maging buong buo yung lasa ng ating dinuguan, ilagay na natin yung ibang sangkap. Panghuli, ilagay na natin yung hiniwang kalabasa. Maya-maya, ready to serve na ito. Haluin ulit natin ito at takpan. Basta low to medium heat lang tayo. Kapag magluluto tayo ng dinuguan, huwag natin madaliin. Alam ko, takam na kayo. Kaya ito na ang ating dinuguan. O paano? Kain na tayo.
Sana nagustuhan nyo ang ating recipe ngayong araw na to. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Dito lamang sa Sean Breeze Eats.